Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, pagpapatayo ng access road sa mga paaralan sa bansa, target ng Department of Education. General Tax Amnesty pinatupad sa Maynila. Bagong National Museum bubuksan sa Baler, Aurora. Training program para sa coffee farmers inilunsad sa Bukidnon. Parik bonds ipakakabit bilang karagdagang security features ng isang universidad sa Maynila. White Beach ng Boracay, pasok sa top 10 best beaches in the world ayon sa Big 7 Travel. Croatia, bukas para sa mga Filipino hotel workers na nais magtrabaho sa kanilang bansa sa pamamagitan ng government-to-government arrangement. The Better News naman sa mundo ng sports, Philippine chess team nag-uwi ng 70 medalya mula sa Malaysia at seat flight ticket prices sa Super Show 10 in Manila ng Super Junior inilabas na. Sa ating unang Better News ngayong araw, upang mas madagdagan pa ang mga access road sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Education sa ilang kagawaran at ahensya ng gobyerno. Kabilang na riyan ang Department of Public Works and Highways at local government units na layong abutin ang mga disadvantaged na paaralan sa bansa. Narito po ang report ni Rovic Manuel. Nais ng Department of Education o DepEd na mas palakasin pa ang ugnayan nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH at sa local government units sa buong bansa. Ito ay para sa pagtatayo ng mas marami pang access roads para sa mga pampublikong paaralan, partikular na sa geographically isolated at disadvantaged areas o mahirap marating na lugar. Alinsunod ito sa commitment ng Pangulong Bongbong Marcos na suportahan ang patuloy na hakbang ng DepEd para alisin ang anumang balakid sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, may mga estudyanteng kinakailangan pang tumawid ng ilog at umakyat pa ng bundok para lamang makapasok sa kanilang paaralan. Kaya naman, sa isang formal na panukala sa DPWH, iminungkahi ng DepEd na maisama sa mga plano at budget ng kagawaran ang pagsasagawa ng mga kalsada sa mga paaralang walang maayos na daan. Sa pamamagitan din aniya ng ugnayan ng DepEd, LGUs at DPWH, inaasahang matutuldukan na ang ganitong hamon at mabibigyan prioridad pa ang kapakanan ng bawat mag-aaral na Pinoy sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman po para sa mga taxpayers sa Maynila. Pinagtibay na kasi ni Mayor Isko Moreno ang General Tax Amnesty sa lungsod na epektibo mula July 8 hanggang December 31, 2025. Saklaw nito ang mga di nabayarang business taxes, real property taxes at iba pang bayarin bilang tugon sa hirap na dulot ng global na krisis at pagtaas presyo ng bilihin. Layunin ng amnestiya na pagginhawain ang mga negosyante at residente na hindi lang hikayatin ng mas mataas na tax compliance. Na ito po ang report ni Rose Babiera. Pinagtibay ni Mayor Isko Moreno ang General Tax Amnesty sa lungsod ng Maynila upang pagaanin ang pasanin ng mga negosyante at residente na may mga di nabayarang buwis at bayarin. Epektibo na ang amnestiya mula July 8 at magtatagal hanggang December 31, 2025. Saklaw nito ang mga illegal business taxes, real property taxes, regulatory fees at iba pang mga service charges. Ayon sa pamunuan ng lungsod, isa itong tugon sa patuloy na hirap na nararanasan ng mga negosyo at individual dahil sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin at global na suliraning ekonomiko.
Sa kabila ng mga hamon sa pananalapi ng pamahalaang lungsod, layunin ng amnestiya na bigyan ng kaginhawaan ang mga nagbabayad ng buwis at himukin ang pagtalima sa mga panuntunan ng buwis. Inaasahang makatutulong ito sa pagbangon ng mga negosyo at pagtibay ng lokal na ekonomiya sa Maynila. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang magbukas ang bagong branch ng National Museum of the Philippines sa Baler, Aurora bilang pagpupugay sa mayamang kasaysayan at pamana ng rehiyon. Tampok sa museo ang mga exhibition tungkol sa Sierra Madre, Pacific Ocean at mga katutubong komunidad gaya ng Dumagat at Alta. Inaasahang magbubukas ito sa publiko sa unang bahagi ng 2026. Narito po ang report ni Millie Borja. Nakatakdang magbukas ng bagong branch ang National Museum of the Philippines sa Baler, Aurora. Ito ay inilunsad kamakailan sa isang pagdiriwang na ginanap sa mismong lokasyon ng museo bilang bahagi ng late celebration ng Philippine-Spanish Friendship Day. Ayon kay NMP Director General Jeremy Barnes, ang museo ay pagpupugay sa mayamang kultura at likas na pamana ng Aurora at sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at Espanya. Dinaluhan ito ni Spanish Ambassador to the Philippines Miguel Utray Delgado, Baler Mayor Ret Ronan Angara, at NHCP Chairman Regalado Trota Jose Jr. Dinisenyo ito ng kilalang arkitektong si Ed Calma at tampok sa museo ang mga eksibisyon na naglalarawan sa kakanyahan ng rehiyon mula sa Sierra Madre, Pacific Ocean hanggang sa mga katutubong komunidad gaya ng Dumagat, Agta, Ilonggo at Bugkalot, Tagalog at Ilocano. Inaasahang magbubukas ang National Museum sa Baler sa publiko sa mga susunod na buwan ng taon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad naman ng training program ang local government unit ng Bukidnon para sa mga coffee farmer at nursery operators bilang bahagi ng kanilang 10-year plan upang mapalakas ang kanilang industriya ng kape. Ang buong detalye narito po sa report ni Dustin Bayo. Magsasagawa ng isang comprehensive training program ang lokal na pamahalaan ng Bukidnon para sa magsasaka ng kape at nursery operators. Ito ay isa sa kanilang hakbang sa sinusulong na 10-year plan na Bukidnon Coffee Roadmap na layong palakasin ang produksyon ng probinsya ng kape at patatagin ang pagiging Arabica capital ng bansa. Pangunguna ng Agriculture Training Institute ang training ng mga coffee farmers at groups na magaganap tuwing Miyerkules hanggang Biyernes. Nakapokus ang training sa pag-alaga ng coffee nurseries o taniman ng mga Arabica plants na nagpaproduce ng coffee beans at ang wasdong distribution at supply ng mga ito. Samantala, isa raw sa malagang parte ng kanilang coffee roadmap ang pagsiguro sa sustainability mula sa pagtatanim ng Arabica plant hanggang sa may-ani mga coffee beans kasama pagpapataas ng skill sa mga magsasaka at mga nagnenegosyo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaplano naman ngayon ng isang universidad sa Espanya, Maynila ang pagkakabit ng panic buttons para sa mas mabilis na pagtugon sa mga nagbabagong krisis at sakuna sa loob ng eskwelahan. Sa ilalim ng inisyatibang ito, hindi na po kailangan magpupunta ninuman sa opisina para lang humingi ng saklolo. Ang buong detalye, alamin po natin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Walang pinipiling oras at lugar ang sakuna. Ito ang problemang nais tugunan ng pamunuan ng University of Santo Tomas sa Maynila sa binabalak nitong pagkakabit ng panic buttons sa mga pangunahing sulok ng kanilang eskwela. Ito ang nakikitang paraan ng campus security team sa harap ng nagbabagong banta sa seguridad ng pawang guro at estudyante. Sa isang pindot ng boton, agad itong sasagutin ng security personnel na nasa kabilang linya na siyang magraradyo at magde-deploy sa mga kasamahan nitong malapit sa iniulat na insidente. Kumpiyansang head ng UST Campus Safety and Security Office na si Juliano Parena na padadaliin ito ang emergency response lalo't hindi na kailangan pang magkabisa ng emergency hotlines o personal na humingi ng saklolo sa kanilang opisina. Kabilang sa mga lugar na pinag-aaralang gawing panic button stations ang matataong lugar tulad ng UST Grandstand, Arch of the Centuries at Plaza Mayor. Kasabay nito, pinag-aaralan din nila ang paglalagay ng 24/7 door access control devices sa mga laboratorio na siyang magpapasa ng access details sa command center bilang monitoring. Gayon din ang pagkakabit ng karagdagang CCTV cameras sa campus blind spots. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, muli na namang napatunayan ang ganda ng Pilipinas matapos mapasama ang White Beach ng Boracay sa top 10 ng best beaches in the world ng Big 7 Travel para sa taong ito. Kinilala ang naturang destinasyon dahil sa angkin nitong pinong puting buhangin at likas na gandang tanawin. Ang The Better News niya, ibabalik po si Millie Borja. Muli na namang kinilala ang puting buhangin sa Boracay sa buong mundo. Pasok sa top 10 ng best beaches in the world ang White Beach ng Boracay ayon sa 2025 edition ng Big 7 Travel, isang United Kingdom-based travel platform. Pumangsampu ang Boracay White Beach dahil sa kanyang powdery white sand at classic island backdrop of palm trees and light jungle. Ayon sa editorial team ng Big 7 Travel, nakabase ang ranking sa social media buzz, mga nakaraang resulta at insights ng kanilang team. Naungusan ng Whitehaven Beach sa Australia ang lahat at nasa top 1 ng listahan. Noong 2022, tinanghal ang Boracay bilang second most Instagrammable place in the world, habang noong 2020, pasok ito sa 50 most beautiful places sa ranking ng Big 7 Travel. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinalawig naman na oportunidad ang naghihintay para sa mga Pinoy hotel worker na nais magtrabaho sa bansang Croatia. Sa pamamagitan kasi ng government-to-government arrangement ng dalawang bansa ay sasagutin ng Croatia ang lahat ng gastusin gaya ng recruitment-related costs, permissible fees, habang tutulungan ng bansa ang kanilang hospitality sector. Ang ibang detalye, tutukan sa report, James Galange. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na binuksan na ng Croatia ang kanilang pintuan para sa mga Pinoy hotel workers na nais makapagtrabaho sa kanilang bansa. Sa ginanap na virtual ceremony sa pagitan ni DMW Undersecretary Felicitas Bay at Director General ng Croatian Employment Service Ante Loncar ay pinirmahan nito ang isang guidelines para sa naturang panukala. Sa pamamagitan ng government-to-government arrangement ay binalangkas ng dalawang panig ang mga panuntunan para sa ligtas, ethical at siguradong oportunidad para sa mga Pinoy. Dito sasagutin ng Croatia ang lahat ng recruitment-related cost at permissible fees habang natutulungan ng Pilipinas ang kanilang bansa pagdating sa hospitality sector. Samantala, pinalalakas din ito ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa na nakaugat sa mutual na paggalang, tiwala at pangakong magtabuyo ng sama-samang kaunlaran. Di siguro rin ang kagawaran na maigpit na susunod ng parehong bansa ang kanilang labor laws upang matiyak ang seguridad ng mga manggagawa. Ihahanda naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Pinoy para sa kanilang pre-departure orientation bago lumipad patungong Croatia. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibarnis naman tayo sa mundo ng palakasan. Ipinagdiriwang ng Philippine National Chess Team ang kanilang pagkapanalo sa dalawang prestiyosong torneo sa Malaysia kung saan nag-ani sila ng kabuang 70 medalya. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Millie Borja. Ipinagmalaki ng Philippine National Chess Team ang kanilang tagumpay sa dalawang international na torneo sa Malaysia matapos mag-uwi ng kabuang 70 medals. Sa 23rd ASEAN Plus Age Group Chess Championships, nagkamit ang Pilipinas ng 20 golds, 24 silvers at 26 na bronze medals. Samantala sa pre-Southeast Asian Games ASEAN Chess 2025, nakasukit ang team ng 3 silver at 5 bronze medal sa pamumuno ni WGM Janelle May Fraina at GM Jason Gonzalez. Sa senior division, nagpakitang gilas din sina IM Jose Efren Bagamasdad na nag-uwi ng 7 medalya, si IM Angelo Yang at IM Rogelio Antonio Jr. na parehong may 8 medalya. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, attention Phil-Elves, ready na bang ipon para sa pagbabalik Pinas ng legendary K-pop group Super Junior? Inilabas na kasi ang details para sa Super Show 10 in Manila ng Hallyu Kings. Ang ticket prices at seat flat sa concert ng Suju, alamin po sa aking showbiz report.
The long wait is over, fellow elves, dahil inilabas na ang detalye para sa pagbabalik Pinas ng legendary South Korean boy group Super Junior. I-ready na ang mga ipon dahil ang tickets para sa Super Show 10 na nakatakdang ganapin sa October 4 sa Mall of Asia Arena ay nagkakahalaga ng mula 3,500 pesos para sa Gen Ad B hanggang 14,500 pesos para naman sa royalty seated. And speaking of royalty seated and royalty standing tickets, mayroon itong soundcheck access, official ID and lanyard plus souvenir show card. Batay sa anunsyo ng Pulp Live World, ang pre-sale para sa mga may ELF membership ay sa August 30 mula 10 a.m. to 10 p.m. via SM Tickets, habang arangkada naman ang general sale sa August 31. Magunita na last July 8, nirelease ng Sorry Sorry Hitmakers ang kanilang 12th album na Super Junior 25. At ilan nga sa mga kantang bumubuo rito ay Haircut, Stuck With You, Say Less, Delight at Express Mode. Ang Super Show 10 ay bilang pagdiriwang ng Suju sa kanilang 20th debut anniversary. At dyan na nagtatapos ang aming paghahati ng mga balitang paniguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good story sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po mamiti at libre ang niwalang may magagandang balita. Ito po ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, Unas Pilipinas, una sa Pilipinas.